inyong lahat. Isa pong magandang balita. Pinatawag po tayo ng SSS. Mamaya ko nagkikwento kung ano yung pinatawag na yun. Nakusap natin ang pinaka-hepe ng kanilang Calapan branch. Inasikaso tayo ng gusto. Maraming mga bagay na pinaliwanag sa atin. Bagamat hindi ko agad nakuhang lahat, ay magkakaroon tayo ng pagkakataong makapanayam siya para magbigay linaw pa sa iba pang mga katanungang alam kong gustong-gusto nating malaman ang kasagutan. Pansamantala, pag-uusapan po natin ngayon ang mga nangyari sa aking pagpunta ron. At nakuha na ba natin ang pensyon? O may darating na pang pensyon? Or okay na ba? Deleted na ba yung ating isang account na naging issue no nakaraan? Malalaman po natin yan maya-maya. Kung po kayo magkakakalas, dyan lang kayo. Hello po sa inyong lahat. Testing natin ang ating microphone. Kung magkakarinigan tayo ng ayos, mahangin dito sa hawan. Alam niyo ang hawan? Maraming space, malaking space. Teka, check muna natin para dire-diretso tayo. Mukhang okay naman. Ang hirap ang record ulit, lalo pa kung mahaba yung ating magiging usapan. But anyway, try natin. E di ulitin pag pumalpak. So nakatanggap po tayo ng email. Nakatanggap tayo ng email sa kanilang isa nilang staff. And pinapupunta tayo at gusto nilang personal na ipaliwanag sa atin. Kausapin tayo at meron din silang sasabihin na gusto nilang sabihin nang nandun tayo. Feel ko parang naririnig pa rin yung daguntong ng hangin. Lipat na lang kaya tayo sa loob. Gusto ko sana dito presko. Pero kung makakagambala sa ating magandang pag-uututang dila, ay doon na lang tayo. Dumalaw po tayo sa Inay. Lagi po tayong dumadalaw sa Inay. Halos araw-araw. Basta tayo nasa labas, go tayo. Okay. Naku po, sobrang init. Sa mga uuwi ng Pilipinas, sa mga kaibigan nating OFW, mag-ready na kayo because sobrang init talaga. At sa mga taga-Oriental Mindoro, mas doble ingat kayo dahil bukod sa init ng panahon, sasabayan pa ito ng brownouts. Ngayon, 3 araw na sunod-sunod, 3 oras sa araw at 3 oras sa gabi. Grabe. Kailan pa masusolusyonan yan? Ang daming issue ng public service dito sa Pilipinas. Siguro mas ibang lugar din, pero dito talaga sa atin, ang daming mababagal na serbisyo. At ang daming serbisyong pwedeng gawa ng paraan, pero parang walang development, parang walang paraan. Ay, nako. Dito muna tayo sa SSS. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Madam. Saka ko na siya i-introduce sa inyo dahil nagpa-unlock siya ng panayam. Sabi ko kasi baka pwede ko siyang ma-interview one of these days para mas komprehensibong kaalaman na pwede niyang ibahagi tungkol sa SSS. Abangan niyo yan. Pero yun na nga, nakangiti siya na tinapatagad ako na Mr. Ilagan, fortunately, doon pa lang sa fortunately, parang may mga anghel na nag-awitan. Parang may mga bandang tumugtog. Parang okay na yung pag-delete ng dati kong account na naging issue. Di ba nagkaroon ng issue sa mga hindi agad nakapanood? So tayo po nag-file ng ating pension online and then after 3 weeks may lumabas na email. Ang sabi may matatanggap akong email pag okay na. So tuwan-tuwa ako pagbukas ko, eto. Ayan, rejected. At dahil yun sa 2 ko raw na accounts. So, yung isang account ay Robert G. Ilagan at yung isa ay Robert Gaba. Binuo yung G. Ilagan. So, kinakailangan i-delete ang isa para maging maayos ang proseso at approval ng aking ina-apply ang pensyon. Mamimili ka po sa dalawa.
yung regular na pensyon na buwan-buwan o yung bibigyan ka agad ng bonggang-bonggang 18 months at sa ika-19th month, dun ka lang makakakuha uli ng buwan ng pensyon. So, ang pinili natin 18 months. Hindi lamang dahil sa pwede nating magamit, ura-urada, kundi dahil sa katotohanan, hindi natin alam ang mangyayari sa bawat bukas na darating. Hindi natin alam kung magagastos pa ba yan or mapapakinabangan pa natin or what or ano. So mabuti pang hanggat tayo buhay at malakas pa, hindi na pala magkaubusan sa ibang araw. Ang mahalaga ay nagamit natin. So, ano man ang mangyari, medyo may konting ngiti sa labi. Yan. Okay na raw. Yan. So, deleted na yung ating isang account at pwede ko na agad applyan ulit or i-reapply yung ating online application. Ang pinili natin ay 18 months. So, yun ang ating i-click. Inasistihan tayo sa... Actually, pwede kong gawin sa bahay kagaya ng ginawa ko, pero para mas sure, nagpatulong na tayo sa kanilang IT department. O E-department yata ba yung tawag doon? Excuse me, yun. So, actually, nagkaroon ng issue nga pala. Nung araw na yun, kung bakit baga nagmaganda ako, pagkatapos sa pag-uusap namin ng kanilang branch manager, sabi niya, tutulungan ka namin ngayon. Saan ka namin pwedeng assistihan? Pwede ka namin assistihan ng kung anong pwede mo nang gawin. Hindi ko agad naisip na agad nun, i-apply na agad dun din ang mga oras na yon at magpa-assist na agad. So umuwi na ako nung gabi, pagkatapos ko mag-vlog nung gabi ko lang sabi ko, very easy, kayang-kaya madali, ganun lang naman yun, kagaya ng ginawa ko nun. Ganito, yung lumalabas na number ko dun, yun yung alam ko na binabayaran ko, pero hindi pala yun yung account ko, kundi yung isa pa. Or baka naman ka ako, kasi sumulat si branch manager, iyan talaga yung number na iyong, ba't ba hindi ko na-off to? So ito talaga yung number mo na kailangan mong gamitin, ganyan, yung SS account na ganyan. Pero hindi ko naisip na agad nung oras na yun na, teka, parang iba yung sinabi sa akin ng staff a month ago or 3 weeks ago, na parang yun yung number na sinasabi niya ngayon na gagamitin ko. Okay, yun yung i-delete. So doon ako medyo karoon ng confusion. I-click ko na lang na apply, bigla akong umurong sa tinigil ko na. And then, para masigurado, bumalik na lang ako kinabukasan. So yun na nga yung supposed to be kikwento ko na kanina, ituloy natin. So bumalik ako kinabukasan para doon sa sinabi ko sa kanila na na-confuse ako, ganyan-ganyan wala doon si branch manager, may activity. Yung kaibigan ko wala rin doon. Yung isang kaklase ko, si Bori, doktora na nandun, hindi ko na rin na tanong pa para meron siyang ginagawa or something. So doon sa E-department, sinabi ko sa kanila yung ganun. Parang akong conflicting statements. So, naalala ko, pinapadiretso nga pala ko doon ng staff na pinag-applyan ko. Nakakasunod pa ba kayo? Yung pinag-applyan ko 3 weeks ago, yung Windows 6 yata yun, or Windows 2. Sabi kasi niya, yung aking stub, ay dalhin ko sa kanya. Kasi binigyan niya ako ng stub noon Wag na raw akong kukuha ng number, dediretso na sa kanya. So naisip ko yun. So diretso ko sa kanya ngayon. Yung gwardiya, medyo aligaga pa. Medyo parang hindi. So lumapit yung nag-80 na, okay lang po yan, padiretsohin nyo na ron. Minsan kasi, doon nag-ano yung gwardiya Gusto nilang gawin yung sinasabi sa kanila, pero may nawawala yung kumbaga nawawala yung considerations because doon sila nakastick sa rule na ibinigay sa kanila. Na so, may mga bagay na pwede naman i-consider is they don't consider that consideration. Alam niyo sinasabi ko, doon lang sila nakastick sa rule, which is tama rin naman. Kasi kung makikipagtalo tayo, malamang na tayo nga ang manalo, pero alam na, yung init ng ulo natin, yung init ng ulo ninyo, mapapasabak pa tayo. Kaya, control. Yun. Brown out din noon. Pucha, nandun kami sa opisina, talagang brown out. Kausap ko si boss nila, hindi kayanin ng generator, so talagang meron siyang fan na ginagamit or something. Ganun katindi dito sa amin. Talagang walang patawad ang, ewan ko ano pa mga pinagagagawa nila. Siyempre may mga dahilan, pero yan, hahaba na naman tayo. But anyway, yun ang kumaga sa pagkain na nagpapasarap. Mga spices.
Mukhang nakataas naman ang kilay ng ilang viewers. So. Okay, diretso tayo. So sabi niya sa akin doon, oh, yes, no, po, yan, congratulations. So, discuss nyo na po, okay na po yan. Yan. Sabi ko, totoo, itong aking ano kasi, parang kagabi ka ako ina-applyan ko na, pero naalahala ko, parang ang sabi mo sa akin, ang gagamitin yung isa, pakicheck naman natin. Kasi ang sabi ni madam, yun daw. Pero alam ko yun yung binago mo. So pakicheck naman. So hindi nga ako ngayon medyo nagkulang. So tama pala. Tama pala. So, hindi ko alam kung mali yung explanation na sa akin noon. Hindi ko na inusisa pa na, teka, ganito yung sabi mo, wala nang ganun-ganun. Basta kinonsider ko na lang ako yung nagkulang para iwasan ako. Pero, I thought yun ang sinabi niya sa akin. But whatever, lumapit ako sa 80. Sa E. 80. Ayan. And then, so yun, nai-apply na natin. So, nandun na rin lang tayo kay boss. Balik tayo doon nung hapon. Kahapon. Tinanong ko na rin siya. Sabi ko, madam or ma'am, mga magkano ang pwede ko makuha? So, nagbigay siya ng estimate. Ang hulog ko po ay, para may idea rin kayo, 2,400. Na gaya nga nasabi ko dun sa naunang vlog. Kung alam ko lang na, kalipasa kasi, masyado na akong preoccupied nun kasi, ang dami ko mga ginagawa nun sa trabaho, tapos nagbabalak na akong umuwi nun, ang dami mga ganap, so hindi ko na ano pa yun, na pwede pa na mag-adjust, mababa pa rin yung aking yun, nakakala ko yung malaki na yun or something to that effect, so hindi ko na naitaas pa, sana, kung alam ko lang, ang gili ko pa naman mag-google search kung bakit hindi ko sinerch yun, so yun, and, so doon tayo sa 2.4, yun lang, alam ko ang kadala pang approximate, yan para, sabi ng kapatid ko, huwag mo nang i-ano yung plug mo yung mga SSS kasi baka kalain nila, ang laki ng pension mo. So, yan po, malalaman nyo ngayon na hindi malaki. Ang ating pensyon ay magbigay tayo ng pasilip. So, plus 1,000. Ano yung plus 1,000? Mamaya. So, sa plus 1,000, ang ating po matatanggap ay sa pag-ita ng 7,500 to 9,500. Bahala na kayo mamili dyan. Bahala na kayong pumagitna. Basta 7,500 to 9,500. Para hindi ko, sinabi ko man, hindi ko nasabi ng tumbok. Alam niyo yan. Yan. So yung 1,000, yan po ay matagal na. Matagal nang nandyan. Nadadagdagan talaga ang ating buwanan. Tapos, may mga bagong additional Ang hindi ko natanong sa kanya yung 13th month na bonus. So, alam ko every December lang yun. Tapos, meron silang, anong term to? I forgot. Parang dumilim tayo, okay lang. Yun, so, instead of 1,000 flat increase, meron silang pension reform program na naglalayong mabigyan ng 10% increase ang mga benepisyo matatanggap ng pensioner. Kung di ko masyadong ipaliwanag, eto po yan. Yan nga po pala ay from 2025 to 2027. So hindi ko na itanong kay bossing kung yan bagay talagang fix lang doon sa 3 years na yun. Or malamang na i-directors or, something to that effect. Pero 3 years nga lang Ibig sabihin, mga ganun tanong, di ba? So yun. Kung meron na kayong alam, i-comment sa baba, i-share ninyo information ninyo. Pero panonoorin niyo pa rin yung interview natin kay bossing. Kay Miss Branch Manager, Miss Imelda, ng Calapan SSS. Yan. So makipag-communicate ako sa kanya kung kailan. And willing naman siya. Nakakatuwa. She's very welcoming. She's very accommodating.
So, yun, naka-apply na po yung ating intensyon na makakuha ng 18-month lump sum to be given in advance and hoping na na mas makarating ng mabilis para abot na abot sa ating kaarawan. Ayun. Sa mga nagnanais magregalo ng cash or whatever, message lang kayo. Ano po? Tayo po ay yun. Senior high na nga tayo, diba? Teka, yun nga pala mga tanong na gusto nyong ipaalam natin kay Miss Imelda, Branch Manager ng Calapan City SSS, ay i-comment nyo na sa baba para maitanong natin. Pipili tayo ng ilan. Kung di ba natin malahat, pipili tayo ng ilan. Ano po? Yan. Comment na. Yun. So, maraming salamat sa inyong lahat. And nakakatuwa na ang daming nanood ng ating unang SSS vlog. So, panoorin po ninyo sana ito. Pakishare po ng ating mga vlogs. Like, kung nakakalimutan nyo na please share. At yung mga nagsishare na yan ay pag yumaman tayo, bebeltahan ko kayo. Maniwala kayo. So, maraming salamat sa inyong lahat. This is your friend Roberto. Sayang narinig ko sa iba. At mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Pathology po more and more and more. Thank you.